Senator JB, ano ba, tigil na ba talaga yung Blue Ribbon Committee hearing? Ano ba ang guidance sa inyo? Ang sabi, dapat itong Huwebes mag-schedule dapat kahapon pero hindi natuloy. Pero sabi ni Senator Lacson, may mga bagong developments, no? So, I think magkakaroon pa ng isa. Pero ang sa amin kasi, ako personally, ang nagsabi kami sa kanya na sa leadership, kay Senate President Tito Soto, na siguro maganda ito after na i-wind up na natin kasi napaka-awkward, no, na we are investigating ourselves, no. Involved yung mga kasama natin sa house, ganun din po. Mas maganda i-turn over na to sa ICI. Tsaka nakakalungkot dito Katunying, I have to be Jerry, no, na I have to be honest, no. Nalulungkot ako sa direction kasi parang yung tunay ng mga salary nag-umpisa sa mga DPWH officials, no? Yan kay Bryce Hernandez, kay Henry Alcantara, hanggang kay Bernardo. Ang tunay naman na salary po dito, sino ba nagsimula ng mga modus dito? Sino ba nagbebenta ng mga proyekto? Sino ba yung may parking? Sino ba yung may mga legislator na contractor? Hindi naman po sa Senado yun. Sa House po yun, sila Saldico po nagsimula. At mukhang nalilihis ang direksyon, mukhang iniisa-isa yung senador, parang natatakpan yung mga tunay na salary kasi dapat malaman natin dahil sila nagsimula ng modus na ito. Kaya lang, Senator JV, si Senator Ping mismo nagsabi na almost all senators ang merong insertions at may halaga pa nasa mahigit 100 billion daw yung pesos yung insertions ng mga senador. Almost all. Sino kaya yung walang insertion sa inyong mga senador? Tingin ko all. Huwag din niyang sabing almost all. Tingin ko all. Kasi talaga? Alam niyo, yung insertion hindi po masamayan. Ngayon na lang po napasamayan. The amendments is part of our job as legislators. Kaya nga po kami, after may pasay National Expenditure Program o yung President's Budget, dumadaan po ng Kongreso yan. No? Kaya ho kami nagbabudget hearings para mapakinggan ang concerns ng bawat ahensya at departamento. At yung pong sinasabing insertions, ini-introduce namin yan yung amendments. Sabihin na natin amendments kasi ang sama na ng insertion no? We introduce amendments after the budget hearing, during the budget hearings or the deliberations kapag yung mga ahensya, departamento na amin pong in-sponsor. In my case, DOTR po ako kahapon, nagsimula kami ng budget hearings. Ang ina-aprobahan, meron silang proposed budget. No? Halimbawa, para sa kanilang mga proyekto, yung mga railway, mga airports, at iba pa. Pero ang inaaprubahan ng DBM through the National Expenditure Program, ito lamang. So, kung titignan mo, kulang na kulang. Kaya ang trabaho namin, ako bilang chairman, to introduce or to recommend yung pong amendment o insertion. Halimbawa po yung DOTR, no, yung pong railway system natin, yung Metro Manila Subway System, North-South Commuter Line. Bagamat yan po ay loan from Japan, from JICA, meron ho tayong government participation, yung GOP na tinatawag. Nabawasan po yan na dati na ilagay sa program funds. Tinulak natin na mailagay sa program funds at mapundot kasi po nagkaroon ng delays sa payment na nakakahiya, no? So, halimbawa, yung airport naman po, idagdag natin yung mga airports. Meron tayong mga bagong airport natin na gustong ma-develop para po sa turismo at ekonomiya, yung Mati Airport, yung Camiguin. Hindi rin po nakalagay po yan sa National Expenditure Program. Pagkatapos po nitong ating budget hearing, I will recommend to put amendments. Maglalagay ako ng bawa ng 200 million, 300 million na may pagkukunan na iba. In other words, sa akin po, Katunying, hindi lahat ng amendment ay tainted as long as there is no post-enactment intervention. Ayun, tama kayo doon. Ayun, ang problema po yata kasi, Senator JB, ako sang-ayon ako sinabi nyo tungkulin ng mga mambabatas na mag-introduce ng amendment na may pupuntahan na tama, na magandang proyekto, etc. Kaya lang yung pagkakabitaw yata ni Senator Ping nung linggo sa interview, para bagang almost all senators, nung pala sabi nyo ngayon, all senators sabi nyo all. Quote namin kayo, all senators nung 19 Congress had insertions or amendments.
Tama po. Sa tingin ko, halos lahat meron, no? Hindi, Tsaka sabi ko, dapat nasa pupunta sa tama. Tama po kayo, Katunying. Hindi, sabi kasi ni Senator Ping, almost all. Pero sabi mo kanina, hindi almost all, kundi all. Senator JV. Ayun. Teka. Palagay ko po, kasi nag-attend naman lahat ng budget hearings. And ang siguro yung inaano niya, yung masama kasi, sa totoo lang, inabuso rin po talaga. Yung power of the purse, itong kaya nga po lumabas itong nakakalula sa totoo lang, yung mga revelations nung lumabas yung mga ghost projects, yung mga substandard. Ang problema ko kasi, ang narinig natin, nagkaroon ng tara. Nagkaroon ng parking fee. No? Tumaas ng hanggang 25%, 30%. Talagang i-go-ghost na yun dahil hindi na ma-recover ng ng contractor at ng mga gumagawa. So, doon po nangyari yan. Yan po yung sinasabi nating masamang amendment. No? Actually, so, hindi lahat masama pero merong iilan na masama. Kaya lang, kumbaga ang buong budget process, nasira na ang buong Kongreso, nasira na dahil sa kagagawan ng ilan. Kaya nga po, pagkapansin nyo kung Blue Ribbon Committee hearing, ang pinupuntirya ko yung kanila pong modus kung paano nila ginawa. After po ng DPWH, sigurado may proponent, yung pagpaparking, yung commitment na sinasabi nila, para makapag-introduce tayo ng mga safeguards para hindi na po ito maulit. Actually, yan nga ho yung madalas naming tinatalakay dito na yung sa ilalim ng sistema na kasi yung binago na ginawang line item budgeting, may karapatan ngang mag-introduce ng mga projects ang mga lawmakers, congressmen and senators na sa paggawa pa lang ng budget. Kaya nga merong inilalaan, tinatawag na allocable para sa mga senators and congressmen. Pero total inamin nyo na yan at sinasabi naman namin talaga, Senator JV, na talagang nilalapitan kayo ng mga kababayan natin para sa mga projects sa kanilang lugar. Local government units, ikaw ba, total inamin mo na kayo may mga insertions at amendments. Magkano, Senator JV? May kopya kasi ako dito eh. May kopya ako dito ng mga ng mga senador na may mga anong taon yan, Gambachero? Ito, 2025. 2025. Binanggit na natin yung kay Senator Risa, yung mga nakaraan, kay Senator Tulfo, kay Win Gatchalian, meron. Si Senator JB kaya, magkano ba ang total ng ngayong amendments this 2025? Alam mo, kasi ginagawa ho namin, ang ginagawa namin, kapag meron pong request, yung sa lahat ho ng amin pong sinasabing amendment o line item, request po yan sa local government, sa probinsya. Kasi po, alam mo, Bok Jerry, ako po ay nagmumotor. No? Pag umiikot po ako, pag binibisita ko na yung mga probinsya, dinadalaw ko na rin ho, halimbawa yung kanilang provincial hospitals o yung kanilang DOH hospitals, inaalam ko po yung kanilang pangangailangan. Ganon din po yung LGU. So, kapag sila po sumulat, ang ginagawa ho namin, forward po namin yan sa DOH or DPWH kung ano yung government agency concerned. So, hindi na namin tinototal. Basta ho, syempre, alam nyo, pag lumalapit sa amin, may pumunta sa opisina, naawa rin naman kami, galing probinsya nag-i-effort. So, we see to it na meron ho kaming endorsement letter doon sa kanila request, whether it's farm to market or kung farm to market, i-ano namin yan, i-refer namin sa Department of Agriculture. Pag yung po mga roads o mga multipurpose building, i-refer ho namin yan sa DPWH. Kaya nga pag lumalapit ho ang mga local officials sa amin, sinasabi namin, budget season na ngayon, susubukan namin. So, hindi ito pangako, suntok sa buwan kung ano po yung aprubahan, ano po yung maisama, then pasalamat po tayo. So, yun po, ang importante lang, walang post-enactment intervention. We only refer, basta wala kaming pakialam sa bidding, wala kaming pakialam sa contractor. Yun po ang importante. Meron po ba kayong flood control projects na kayo po ang nag-introduce na amendments o insertions?
Ay may mga nakalusot din ng iila nung hindi pa naman ito mainit. Syempre may nagre-request kung totoong lehitimo naman na request. At chinek naman po namin sa awa naman ng Diyos, meron sa Pandi nasa 70% na pong natapos, meron din sa Negros yata or somewhere na nagawa din naman po. Kasi hindi naman ho namin alam kung anong sitwasyon sa lugar nila. Request po ito ng LGU officials. So forward ho namin, pero mostly ang talagang ini-endorse namin multipurpose buildings and more advocacy kung health provincial hospital or rural health units, mas lalo namin ini-endorse po yun. Mas in line with my advocacy. Yung sumikat na District Engineering Office, yung first Bulacan District Engineering Office, meron bang sila ang nag-implement ng project ninyo? Ay, wala po. Sa awa ng Diyos, wala po akong naging project doon. I think sa ibang distrito nagkaroon ng isa, pero wala ho halos na wala akong na-endorse sa Bulacan, no? Dahil I think covered naman po yan. Hindi naman sila namin. Kumbaga, sabi namin, si Senator Joel, bagamat mainit siya, dahil probinsya niya ngayon yan, sa tingin ko ay siguro natural na aalagaan po niya yan, no? Kung hindi lang naging siguro mainit at kontrobersya, pero natural yun na meron senador na bawa si Senator Franklin Drilon noong time niya ay Senate President. Kung napunta kayo ng Iloilo, Katunying, Bok Jerry, napakaganda ng Iloilo ngayon, yung magandang highway, esplanade, dahil po sa amendment at intervention po ni Senator Drilon. Kumbaga dapat may maiwan ka rin sa iyong mga lugar. So kami naman may constituencies, syempre pag may nagre-request, we will forward to the agencies. Yun po, hindi yung kami mismo magdidikta na meron kaming pondo, no, na sinasabi, no? Ako ang ginagawa ho namin sa opisina, we endorse to the proper agencies po. Sa mga projects ninyo na yon, Senator JB, meron bang ang gumagawa mga contractors na itong mga nababanggit, Diskaya, Wawaw, Sims, at kung ano-ano pa, tsaka itong 15 yung top 15 contractors? Parang wala naman ako naalala na meron dahil hindi ako nakapaglagay sa Bulacan diyan sa notorious district ng first district engineering office ng Bulacan, no. Hindi kami nakapag-refer kasi kumbaga sabi ko wala namang lumapit sa amin na taga diyan. Meron yata isa sa Baliwag, pero for implementation pa lang sa ngayon, hold na. At yung kumbaga siguro covered na sila, marami na silang nalapitan. Kaya hindi kami nakapag-endorse, no, sa mga ahensya dyan, lalo na sa first DEO ng Bulacan. Ito Senator JB, humahanap tayo lahat ng paraan para hindi na maulit ito. Pwede bang nakikita nyo ba yung direksyon na ang mga mambabatas ay hindi na mag-identify ng mga projects o hindi na wala nang i-allocate na amount sa mga mambabatas para mag-pinpoint ng mga projects? Sa akin wala problema po. Dati alam niyo nung nasa Congress ako, alam niyo may Countrywide Development Fund or PDAF, equally distributed, para naman po lahat walang maiwan, no? Yan naman ang idea po noon. Ang sa akin po, kapag po national projects, yung mga in nature, dapat say ang Congress, siguro ang mga legislators for that matter. Kasi kaya nangyayari sa tingin ko, yan po sa halimbawa yung pagbabaha sa Bulacan, sa Pampanga, hindi ho masolve. Halimbawa 350 billion po ang budget ng DPWH. Alam nyo ang kailangan ho dyan para ma-solve, no? Yung mga floodways, mga spillways, mga water impounding, malalaking proyekto po ang nangyayari dahil sa laki ng budget, lahat po ng distrito ay gusto magkaroon ng flood control. Nangyari, pinag-hati-hatian, nagpatsi-patsi po, kaya hindi masolve ang pagbabaha. Sa akin po, mas maganda siguro talaga yung akin pong minumungkahi, yung master plan, comprehensive master plan for infrastructure development, akin pong first final. Kung sinusunod ayon sa master plan, tingin ko may iwasan ang itong mga ganitong modus, no, na paghahati-hatian, at least yung project, kung ano po ang nasa master plan masusunod, magiging maayos at mababawasan yung mga anomalya. Ako po, alam niyo naman, nagpo-programa din kayo dito sa DCRH, kaya alam niyo, pagka sumesenyas yung technician, commercial, no? Sinesenyasan na kami ngayon, no? Okay, Senator JB, dalawang tanong na lang.
nabanggit natin kanina, nagkakasundo naman tayo na yung insertion per se ay hindi naman masama. Nagkakasundo po tayo doon. Ngayon, nagiging masama pagka mayroong post-enactment na pakikialam. Tinuturo ng congressman o senador kung sinong kontraktor ang dapat na makakuha ng proyekto na ang pondo ay ibinagsak ng senador sa isang particular na lugar. Ngayon, kaya niyo po bang sabihin sa amin, Senator JV, na never si Senator Never! Senator JV, dahil siya ang the good one, never nakialam sa pagpili ng kontraktor at never siyang tumanggap ng kahit na porsyento sa mga projects. Kaya nyo ba sabihin sa amin, sa sambayan ng Pilipino, especially sa mga nagtiwala at bumoto sa inyo? Ayo po, basta po, ako po, gaya na nabanggit ko, hindi naman ho natin pwedeng pabayaan yung LGUs, no? Constituency, kumbaga, meron tayo yung constituencies din at yung mga nakikita po natin. Aminado ko, nag-introduce amendments, pero ang ginagawa ko po, lalo na yung mga request from mga hospitals, mga provincial hospitals, mga local, mga governors, mayors, pag lumatipid ho sa amin, ang ginagawa ho namin, ini-endorse ho namin to the proper agencies. At ang importante, wala ho tayong post-enactment intervention. Ibig sabihin, sa bidding pa lamang, sa pagpili ng contractor, ay hindi ho kami nakikialam. So sila na po ang may ang may say at DPWH, ang Department of Agriculture o DOH. So wala po akong pakialam po dyan. Pwede po ba rin natin sabihin na walang pwedeng kumuha na, humingi o tumanggap ng porsyento kahit na hindi ka pa humingi, walang tumanggap ng porsyento sa sino man po sa opisina ninyo mula po sa mga kontraktor o kaya sa mga taga DPWH o anumang government agency, Senator? Opo, in fact, sinasabi ko minsan kasi magawa lang yung proyekto, kayo gawin nyo na, di ba? Kaya wala naman kaming pakialam na dyan sa kontraktor, kahit si Ino, gawin nyo lang please, ganun ho kami magsalita. Halimbawa dito sa San Juan, yung pumping station na matagal ko na, kahit sino, kayo na pong baala, gawin nyo lang kasi kawawa po ang ating mga kababayan dito, sila po yung napeperwisyo. So ganun po kami makipag-usap, no? Pag kinakailan, lalo na even during budget hearings, kasi minsan budget hearings, doon kayo nakipag-usap sa mga heads of agencies, ganun ang aming linya. Magawa lang ay magiging masaya na kami dahil yan po ay pangako namin. Kapag ako, lalo na, alam mo naman, Bok Jerry, pag umikot ako, minsan personal ko nakikita, ay nakakausap, yung mga local officials, iba't officials, pag ako ay nagmomotor, kinakausap ko na rin sila, giikot ako, kaya nakakahiya naman na wala akong maibigay sa kanila o may offer kapag sila po yung nagre-request. Sabi ko, susubukan natin. Kapag na-aproban, syempre, malaking bagay na sa akin yung fulfillment na sa amin. Halimbawa po, sandali na, Katonying, Bok Jerry, yung pong malaking ospital po sa Isabela, yung Southern Isabela Medical Center, napakalaki yun, no? Yung PJ Garcia po sa Nueva Ecija na napakalaki. Nung chairman ng Committee on Health, naglagay tayo 400 million. Yung sa Galyares po, sa Bohol, napakalaki. Halos 2 billion na every year ho yan. Proud ho ako dahil ako po ang nag-introduce ng amendments at wala ho ako hindi ko nakausap ang sino mang kontraktor ng mga malalaking ospital na yan. Opo. Last na lang po. Totoo po ba na nagkaroon ng caucus kahapon at nagkalabas na samaan ng loob kay Senator Ping, yung the manner how he mentioned about these insertions, yung 100 billion insertions? Well, siyempre, kailangan natural kasi parang ang lumabas talaga kung babasahin yung headlines parang siyempre hindi naman naintindihan ng lahat ng tao yung budget process. Pag sinabi mo kasi insertions ngayon, ang akala ng tao parang binulsa mo na sa iyo yun, hindi po, no? Sinabi ni Senator Lacson na sinasabi niya, kina-qualify po niya, no? Kinorek niya na meron daw, hindi lahat ay meron na siyang correction na not all amendments are bad. So, syempre, nasira ang buong Senado. Ang sa akin po, nalulungkot ako sa takbo sa totoo lang po, I have to be honest,
muntik na rin po kung nag-isip na umalis sa majority kasi parang kung ganito ang direksyon, sinusulog na natin ang sariling bahay natin, ating colleagues, napapabayaan natin, nakakalimutan natin yung mga tunay na salarin, no? Yung bonus na ginawa ng Lasaldico ng mga kontraktor at iba pa, parang nawawala, nakapokus sa Senado kung sino yung susunod na babanggitin. So, sana po ay maging mas maayos ngayon dahil masyado na mainit. Kinakailangan merong resulta ito. Pero wag naman ho sanang sunugin ang ating institusyon dahil hindi naman ho lahat, no? Kaya nga sabi ko, inamin ko nyo, hindi, not all. I think all senators have amendments pero hindi ho lahat masama yan. It's all for advocacy. Senator Pia Cayetano, bawa sa higher education, kami po sa health, hindi ho masama ho yan. Inamin po natin that it's a part of our job. Senator JV Ejercito, maraming Thank salamat you. po sa inyo.